a day in my life as a city girl in the province. Hi guys, unang araw nga pala namin ito dito sa Bicol. So bali pagkarating nga pala namin kanina umaga, natulog lang kami saglit and ngayon ay hapon na agad. Kaya naman samahan niyo akong sumama kila tita sa pagpapakain sa kanilang baboy dito. Bale yung pesto nga o lugar ng kanilang baboy malayo sa kanilang bahay o sa sentro mismo. I mean, wala sa mga kabahayan baga yung baboy kundi nandito banda sa mga puno at halamanan. I hope gets nyo. Hindi ko kasi talaga siya ma-explain ng maayos since hindi talaga ako taga-probinsya kaya hindi ko alam. Anyways, malapit lang naman ito mula sa sentro. And as you can see, walang masyadong bahay. May bahay man pero iisa lang and makikita nyo na nga lang talaga mga puno at yung kulungan ng mga baboy which is hindi lang sa tita ko may iba ding mga baboy dito na sa iba yung nagmamay-ari o iba yung nag-aalaga sa kanila. Going back, ito nga pala yung pinsan ko. Nagpapakain ng mga manok nila. Bale, nandito rin kasi talaga sila. At talagang doon nga sa sentro, ang makikita mo nga lamang ay yung mga cats or dogs. May mga manok naman pero iilan at ito naman nga yung tita ko na nagpapakain sa alaga nilang baboy at naglilinis na rin ng kulungan upang hindi nga mangamoy. Bale habang pinapakain nga pala sila, pinapaliguan na rin at nililinis na yung mismong kulungan nila ng sabay. And mind you guys, 3 times a day rin sila kumakain. Kaya mahalata nyo talaga yung laki kahit na bata pa nga lamang yung baboy. Also, may sarili rin silang pagkain na yung parang binibili sa palengke, like patuka sa manok o dog foods para sa aso. Sorry, hindi ko kasi talaga alam ang tawag doon. So, ayun nga yung hinahalo para doon sa pagkain nila na may kanin at nyog. Ewan ko lang, hindi kasi talaga siya yung tinatawag nating pagkaing baboy na kumbaga o yung tira natin na pagkain at yung pinapakain na sa mga baboy mismo. So, bale, iba talaga siya. Bale, dalawa nga pala yung baboy nila rito, which is dapat tatlo. Kaso nga lang, kinatay na nga nila iyon noong nagpiesta, which is May 13 and 14. Kaya nga lang ay hindi kami nakaabot. Dapat nga makikipiesta at uuwi rin kami. Kaso nga lang nagbago yung schedule namin. Panay move ng move yung school namin ng schedule para sa final exam. Ending, hindi tuloy kami nakaabot. May nakita nga rin pala ako dito na pinya na iisa lang ang bunga. Hindi ko nga alam kung pwede na yung pitusin kaso hindi natin sure sino may-ari kaya wag na lang. By the way, ito nga pala yung balon nila. Sobrang lalim, di ba? Nakakatakot. Kaya naman, atras na lang ako dahil baka mahulog pa ang cellphone ko at hindi ko na makuha pa. Sayang naman 'di ba, wala pa akong budget pambili ng bagong cellphone. Going back to the video, ito na nga pala yung tita ko na nagpapausok gamit yung mga nyog, yung ubos na baga. Ito ay para dahil daw ay hindi lumapit yung mga nuknok o niknik. Basta yung mga maliliit na hindi mo makikita pero mararamdaman mo na lang talaga makatina sa ilang part ng katawan mo especially sa may paa hanggang hita or I don't know kung para saan iyang pagpapausok nila, let me know. By the way, tapos na nga rin pala ni tita dyan asikasuhin yung mga alaga niya. Kaya naman nagpapausok na siya since mag alas 5:30 na nga rin pala ito ng hapon. So, kailangan na namin bumalik sa bahay. Nang sa gayon nga, makapaghanda na ng hapunan dahil nga maggagabi na rin. I mean, kahit na nandun na si tito sa bahay nila at siya na ang nagluluto, kailangan na rin talaga namin umalis since wala na nga rin na nang gagawin dito. Also, sa pagdaan nga pala namin sa pag-uwi, nandito pa rin pala yung kalabaw na nakita natin kanina sa pagpunta rito. Hindi ko alam kung sino ang may-ari, basta kasi talaga dito sa part na ito na mapuno at mahalaman at walang mga bahay, dito talaga nakalagay yung ibang mga hayop na hindi ata pwedeng ilagay roon sa sentro. Siguro dahil baka mangamoy o baka dahil nga
malaki sila, di ko lang sure. Anyways, malapit na nga kami sa sentro o sa mga bahayanan. Kaya naman hanggang dito na lang. See you sa next vlog. Bye!